Engineering University, we hail your great name, your honor we proclaim. Bearer of laurels, molder of leaders, tower of wisdom, paragon of service, leader of innovation, achiever of vision, transforming lives, building the nation, and near or far, we conquer with dignity and pride. Through excellence and virtue, we're bound to amplify Batangas State University, the National Engineering University. Your great name shall stand till eternity. Your great name shall stand till eternity. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa, bawat oras ay nakaanggap. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses na at state yung arason, na subo ay naririto. Papanahon, makabago at totoo ang handin na serbisyo para sa inyo. Isyo man bayan, talakayin at pag-usapan, namunang radyo number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na Maglalayag na. ang mga balitang napapanahon at rumaragasa. Bibigyang tinig ang mga balitang nilambat pa sa Kalakhang Timog, Katagalugan. Live mula sa himpilang sporta ng Kanlurang Batangan. DDDWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Balitang nakaangkla ulat na makamasa, kasangga ang Bat State ulat sa umaga. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Batangas. Ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Magandang umaga, Pilipinas!
Batangas. Mula dito sa himpilang kanluran ng Timog Katagalugan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon, pinakabagong mga balita. Kapit sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Bat State Ulat sa Umaga. Ngayon nga po ay araw ng Lunes, ika-20 ng Enero 2025. Kasama nyo sa tapat at totoong pagbabalita, Lenny Ilang. At kayo nga po ay nakikinig sa inyong nag-iisang himpilan ng Batangas State University Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Bat State Ulat sa Umaga. Narito na ang mga nagbabagang mga balita. Bibigyang tinig ang mga nalambat na balita. At para nga bigyang tinig ang mga nalambat na balita ngayong araw ng Lunes, narito na po ang ating unang ratsyada. Bat State Ulat sa Umaga. Job fair para sa mga Batanggenyo isinagawa sa Palacat, Batangas. Kwentuhan na sa plaza mga bata tara na program idinaos sa Imus, Cavite. Bagong X-ray machine natanggap ng RHU Lihan. Hinihinalang small-scale pogo hub sinalakay sa Cavite. At lalaki patay matapos ang mainitang pagtatalo tungkol sa motorsiklo sa Antipolo. Bat State Ulat sa Umaga. Para po sa ating unang ratsyada, job fair para sa mga Batanggenyo isinagawa sa Palacat, Batangas. Isinagawa nitong Sabado ang trabaho para sa mga Batanggenyo, handog ni Mayor Beverly Di Macuha job fair kung saan nasa higit kumulang 200 job seekers mula sa Palacat, Batangas ang lumahok. Ang naturang programang ito ay mula sa Public Service Employment Office o PESO bilang tugon sa hangarin ng alkalde na magkaroon ng oportunidad sa trabaho ang mga residente sa lugar. Kaugnay nito, hinikayat ni Dole Batangas Labor and Employment Officer April Magpantay na mabuting alamin ang mga aplikante o alamin ng mga aplikante ang skills nila at i-enhance ito sa pamamagitan ng trainings upang mapataas ang kanilang employability. Nagabot din siya ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan sapagkat natutugunan ang ng mga aktibidad na ito ng PESO ang ilang porsyento ng mga individual na walang trabaho. Isa rin itong paraan upang tumaas ang employment rate ng Batangas. Samantala na sa 17 local companies ang nakiisa sa naturang job fair. Bat State Ulat sa Umaga. Samantala, kwentuhan niya sa plaza mga bata tara na sa Outra na program idinaos sa Imus, Cavite. Bat State Ulat sa Umaga. Isinagawa kamakailan ang kwentuhan na sa plaza mga bata tara na program kung saan 100 batang Imusenyo ang nakinig sa nakakaaliw na pagkasalaysay ng 2 puppet tungkol sa kwentong Ang Kayamanan ni Tikboy. Ang naturang aktibidad ay buwan-buwan ang ginagawa ng City of Imus Public Library upang malinang ang interes ng mga batang may edad 6 hanggang 12 sa pagbabasa at upang matutunan nila ang mahalagang aral sa buhay. Bukod dito, nakatanggap din ang mga bata ng merienda at loot bags mula sa Imus Pilot Elementary School Batch 84. Bat State Ulat sa Umaga. Samantala, ibang balita naman tayo, bagong X-ray machine natanggap ng RHU ng Lian, Batangas. Nakatanggap ng bagong X-ray machine ang Rural Health Unit ng Lian, Batangas noong 17 ng Enero na handog ng Department of Health o DOH Region 4A at ni Senator Bongo. Ito ay bilang suporta para sa mas epektibo at malawak na serbisyong medikal para sa naturang bayan. Ang nasabing X-ray machine ay may tatak na Kinray DR50M at isa itong makabagong digital radiography system na kilala sa mataas nilang kalidad ng imaging na may mababa ring radiation exposure.
Malaking pasasalamat naman ang pinaabot ng Pamunuang Bayan ng Lian sa DOH Region 4A kay Senator Bongo at sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang proyektong ito, lalo na't magbubukas na ang Lian Super Health Center na inaasahang makapagbibigay ng maraming serbisyo para sa bayan ng Lian. Bot State Ulat sa Umaga. Yan at iba pang mga mainit na mga balita makalipas lamang ang isang paalala. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin ring mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakikinig pa rin, dito lamang yan sa Bot State Ulat sa Umaga. Bot State Ulat sa Umaga. At para sa magpapatuloy ng ating balitaan, hinihinalang small-scale Pogo Hub, sinalakay sa Cavite. Sinalakay ng PNP, CIDG, PAOCC at Cavite Police ang isang pribadong resort at event space kung saan nag-ooperate umano ang isang maliit na Pogo Hub sa Silang, Cavite. Ayon kay Cavite Police Provincial Office Director Dwight Alegre, ang nasabing hub ay isang guerrilla-type Philippine offshore gaming operations kung saan naaresto ang higit 20 dayuhan matapos maaktuhang nagsasagawa ng hinihinalang cryptocurrency scam. Narecover mula sa lugar ang mga laptop, computer at nasa mahigit 500 SIM cards na agad na kinumpiska ng mga otoridad. Inihahanda na ang kaso para sa mga naarestong dayuhan para habang patuloy ang pagtugi sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Bot State Ulat sa Umaga. Samantala, lalaki patay matapos ang mainitang pagtatalo tungkol sa motorsiklo sa Antipolo. Mainit na pagtatalo na nauwi sa isang malagim na insidente ang sinapit ng isang 37 anyos na lalaki sa Sitio El Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal. Ayon sa pulisya, nagkasagutan ng biktimang si alias Nelson at ang sospek na si alias Jerry, 48 anyos, dahil umano sa issue ng nakaw na headlight ng motorsiklo. Sa kainitan ng pagtatalo, umuwi ang sospek sa kanilang bahay, kumuha ng kutsilyo at walang pag-aatubiling binalikan ng biktima at doon pinagsasaksak ng 2 beses sa dibdib. Dead on arrival ang biktima habang kusang sumuko sa pulisya ang sospek kasama ang ilang saksi. Bot State Ulat sa Umaga. At yan ang unang pasada ng mga balita sa aming pagbabalik. Huwag po kayo mag-alala dahil ihahatid naman natin ang ikalawang bugso ng mga balita. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ngayong panahon na malapit na ang halalan, bilang isang mamamayang Pilipino na may karapatang bumoto ay dapat maging matalino sa pagpili ng mga ninanais maging leader. Paano nga ba magiging matalino sa pagpili ng kandidato? Una, kilalanin o ilista ang mga kakandidato sa halalan, kung ano ang kanilang mga paninindigang posisyon
at kilatisin ang kanilang mga plataporma. Pangalawa, alamin ang mga isyung nais mong bigyang pansin ng mga kandidato. Ilang halimbawa nito ay ang kahirapan, unemployment, karahasan at iba pa. Pangatlo, kilalanin ng mga kakandidato sa paraang pag-attend ng mga pagpupulong ng komunidad, panonood ng mga debate at public discussion ng mga kandidato, at alamin ang educational attainment at leadership background ng bawat kandidato. Pang-apat, ay salain ang lahat ng naitalang impormasyon na iyong nakalap at pagkatapos nito ay madali mo nang mapipili ang iyong nais iboto. Maging matalino sa pagboto, ang ating karapatan, gamitin ng wasto. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga'y nakatutok pa rin, ito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Bad State, ulat sa umaga. At di na natin papatagalin pa, narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. Bibigyang tinig ang mga nalambat na balita. Para sa ikalawang pasada ng mga balita, isang estudyante nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa Silang, Cavite. 3 estudyante sa Batangas na aktuhan sa balak na pot session sa loob ng paaralan. Para sa ating balitang U-Wide, pagsusuot ng prescribed university uniform sa Bat State U Arasov Nasugbu Campus, ipatutupad na. At para sa ating balitang sports, 20 atletang Pinoy sasabak sa Asian Winter Games 2025 sa China. At para nga sa ating pagpapatuloy ng balitaan, isang estudyante nasawi sa banggaan ng motorsiklo sa Silang, Cavite. Nasawi ang isang estudyante habang 2 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Silang, Cavite noong 17 ng Enero. Ayon sa ulat, naganap ang aksidente sa GR Poblete Avenue malapit sa isang universidad. Sa tangkang pag-U-turn ng isang motor, nabangga ito ng paparating na motor mula sa likuran, dahilan para tumilapon ang mga sakay sa kalsada. Isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit ang isang driver ay idineklarang dead on arrival. Ang kanyang angkas at ang driver ng kabilang motor ay kasalukuyang nagpapagaling. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang mga detalye at pananagutan kaugnay ng insidente. Bad State, ulat sa umaga. Sa
Samantala, 3 estudyante sa Batangas na aktuhan sa balak na pot session sa loob ng paaralan. 3 15 anyos na estudyanteng lalaki ng Balaya National High School sa Batangas ang nahuling gagamit umano ng marijuana sa loob ng banyo ng paaralan noong umaga ng Enero 18, 2025. Sa report na inilabas ng Region 4A Police Station, ang insidente ay natuklasan umano ng isang guro na nakakita sa 2 estudyante na naghahanda para sa isang sesyon ng paggamit ng marijuana. Isa sa kanila ang nakatakas, ngunit ang natirang estudyante ang tumukoy sa 2 pa nitong kasama. Sa isinagawang pulong kasama ang mga school officials, kusang isinuko ng mga menor de edad ang isang sachet ng marijuana at isang improvised glass tube na dapat nagagamitin sa kanilang session. Napag-alaman ang mga menor de edad na sospek ay mula sa Barangay Lanatan, Dalig at Himala sa Balayan. Dahil sa kanilang edad, agad naman silang dinala sa tanggapan ng Social Welfare Office para sa karampatang aksyon. Bud State, ulat sa umaga. At dako naman tayo sa ating balitang U-Wide. Updates on the red and white dito sa balitang U-Wide. Naglabas ng isang anunsyo Para sa ating balitang U-Wide, pagsusuot ng prescribed uniform sa Backstage UARAS of Nasugbu ipatutupad na. At para sa balitang yan, narito si JM Villahin. JM, Ibat State, ulat mo. anunsyo ang Supreme Student Council ng Bat State U Aras of Nasugbu Campus patungkol sa pagsusuot ng prescribed university uniform sa darating na ikalawang semestre ngayong taong panuruan. Ito ay alinsunod sa inilatag na polisiya ng Office of Student Discipline at bibigyang epektibo sa darating na ika-17 ng Pebrero. Inaasahan ang kooperasyon ng mga mag-aaral upang matalima ang complete uniform policy ng paaralan. Bilang preparasyon, inaanyayahan ang mga mag-aaral na wala pang uniform na tumungo sa Resource Generation Office o RGO ng naturang campus para sa karagdagang impormasyon. Para sa Bat State Ulat, ako si JM Villahin ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat JM Villahin. Samantala, narito naman ang ating sports balita. Sports balita. At para naman nga sa ating sports balita, ang Pinoy sasabak sa Asian Winter Games 2025 sa China. Para sa balitang yan, narito naman si Marwin Gonzalez. Marwin, Ibat State, ulat mo. Nagpaplano na ang Philippine contingent para sa Asian Winter Games 2025 na gaganapin sa China mula ika-7 hanggang ika-14 ng Pebrero. Ayon kay Richard Lim, ang Chief de Commission ng Pilipinas, 20 na atletang Pinoy ang lalahok sa 6 na event mula sa 20 sporting events. Bagamat hindi sanay ang mga atleta sa mga Winter Games, sapat na ang bilang na ito at magbigay pa rin ng matinding laban. Ang unang batch ng mga atleta ay aalis sa huling linggo ng Enero at susunod ang iba sa unang linggo ng Pebrero upang makarating bago ang opening ceremony sa ika-7 ng Pebrero. Ang mga atletang Pinoy ay magtatagisan sa mga laro tulad ng figure skating, skiing at curling. Bagamat 20 lamang ang kalahok, ito ay ang pinakamalaking team na ipinadala ng Pilipinas sa Asian Winter Games. Tinitiyak na rin ang mga pangangailangan ng mga atleta tulad ng jacket, uniform, scarf at iba pang gamit na kinakailangan sa kanilang kompetisyon at pananatili sa China. Para sa Sports Balita, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. At para naman po sa ating ulat, panahon.
Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, magdadala ng mga maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan ang Northeast Monsoon o hanging amihan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang na ang Batangas, generally fair weather condition at isolated na pag-ulan ang maaaring maranasan. Samantala, maaari ring makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas, habang sa Mindanao naman, partikular na sa Caraga at Davao Region, makakaapekto rin ang amihan na magdadala ng malaking tsansa ng pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, maaaring asahan ang mga pulupulong pag-ulan. Wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa, kung kaya malayang makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit, pag-iingat pa rin po ang paalala, lalo na kung may mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon. Ang araw ay sumikat kaninang 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:15 ng hapon. Bot State Ulat sa Umaga. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 58.50. Canadian dollar, 40.65. Singaporean dollar, 42.82. Saudi Riyal, 15.59. Euro, 60.26. Chinese Yuan, 7.98. At Japanese Yen, 38 centavos. Bot State Ulat sa Umaga. At yan nga po ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Bot State Ulat sa Umaga. Pinaka-napapanahon, pinakabagong mga balita. Atin sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At huwag po ninyong kalimutang mag-like, subscribe, follow sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube, Facebook, and TikTok at DWBX 96.5. Siyempre, sa ating pong radio frequency 96.5, araw-araw niyo po kami dyan mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bot State Ulat sa Umaga. At makita-kita tayo at magkasama-sama muli bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaan hatid ng Bot State Ulat sa Umaga. Bago ang lahat, bago tayo magtapos ng ating programa, ating munang batiin ang mga nakisalo sa ating umaga ng mga may init na balitang hatid ng DWBX. Unahin na natin dyan si, teka hanapin natin, si Katrina Cabali. Sino dyan? Si Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, JM Villahin. Justin Humarang. At kay Joseph and Ayan, hello sa inyong lahat at salamat sa pakikinig. Ay, nakalimutan ko si Marvin Gonzalez din pala. Sa'yo na nga po at mamaya po abangan ninyo kasi magpapasulyap tayo ng konti sa ating Best of OPM Love Songs with DJ BB. Hindi ako nakapag-ere nung nakaraan kasi nga medyo nagka-technical problems tayo sa ating live stream. Pero mamaya lamang around siguro mga 9:30, ayan, or 9 a.m. sakto. Saktuhin natin na tayo ay mag-live stream ng ating Best of OPM Love Songs. Kung wala naman kayong load, paubos na ang load, maaari nyo rin po kaming pakinggan sa ating radio frequency 96.5. At huwag nyo rin pong kalimutan na tumutok sa aming Facebook page kasi ditong sa mga susunod na buwan ay may mga konti kaming pasabog dyan, ihahandog sa inyo. Syempre, malapit na ang malapit ang Valentine's Day. Ano kayo merong pasabog ang DWBX for month of February? Abangan niyo po iyan dahil hindi papakabog. Bot State Ulat sa Umaga. At yan na nga po, dito natatapusin ang ating programa ng Bot State Ulat sa Umaga. Nawa po ay nag-enjoy tayong lahat sa ating programa ngayon. Na-inform ng hustong-husto talaga. At saka, huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang bawat live streams natin para mas dumami ang ating BX community.
Bot State Ulat sa Umaga. At naku, abangan nyo rin ha. Ito, sige, sabihin ko na nga, may pasabog tayo this week. This week talaga. Hindi maisip ko kailan may ipopost. Dahil syempre, welcome back sa ating mga estudyante. Horay muna dyan ang isa dahil balik, aral na ulit tayo. Diba, yehey? Pagod na naman yan siya, oh. Nagsisimula pa lang ang klase, ang araw na ito, ang Monday morning, January 20, pero parang bugnot na bugnot ka na. Nako ha, kaya abangan ninyo ang aming mga pasabog this February para, alam niyo yun, makasama nyo kaming mag-relieve ng inyong stress every day. Okay? Again, huwag niyo pong kalimutang tumutok sa ating Facebook page, ating frequency 96.5. At muli ako po ang inyong naging kabalitaan, Lenny Ilaw. Bot State Ulat sa Umaga. Para nahiya pa yung stinger natin kung kailan siya papasok. Anyway, again, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea, dahil susunod na ang Best of OPM Love Songs. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ang campus radio station Na magpapakilig magpapaiyak at magpapasaya sa inyong araw. Pusong ko to. The best of OPM love songs. Bida ang mga tugtugin na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a repeat? Lalo na ang ating mga Gen Zs. Gento, dito basta-basta bin. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasov, Nasugbu. Makisaya. Sana At makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Koto, Best of OPM Love Songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Koto, Best of OPM Love Songs.